What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, gagawa ako ng reaction or review sa mga naging laban or resulta ng laban sa WrestlePalooza. So sa mga hindi nakakaalam, fan ako ng WWE at ng ibang wrestling din gaya ng mga TNA, AEW at kung ano pa. So sana magustuhan to ng mga fan ng wrestling kung mapapanood nyo to. So, without further ado, let's go sa go. So, opening ng WrestlePalooza, pinakita yung mga lumang clip ng ilan sa mga naging part ng WWE. Mga kilalang personalidad gaya na Vince McMahon, Wild Samoan, Stone Cold Steve Austin, at iba pa. So, dito, yung pala ay kick-off na ginawa ni Triple H pa welcome ang WWE sa ESPN. Let me welcome you to ESPN. So after nun, ay opening match between John Cena and Brock Lesnar. So during the match, after 2 years kasi ito yung first na laban ni Brock Lesnar. Dahil nga so nangyari sa kanya nung na-involve siya sa isang scandal. So pero gaya sabi ko, during the match ay nag-dominate syempre si Brock Lesnar. Pero hindi nagpatinag itong si John Cena at nakapag-perform ng 3 attitude adjustments or AA in short. AA to the beast, Brock Lesnar. Cena Na muntik na matalo tong si Brock Lesnar. Tapos magpe-perform si John Cena ng 5 knuckle shuffles. Doon naman siya nakabangon para i-counter at nag-perform ng 2 F5. In the end, nakapag-perform pa uli siya ng 2 F5 at siya ang nanalo sa laban na to. After the match, nag-perform or in F5 ni Brock Lesnar ang referee and then nag-perform pa siya ng huling F5 pa sa kawawa or helpless na si John Cena. Natapos ang laban ng 8 minutes and 50 seconds. Ang nakakalungkot lang syempre for John Cena. Natalo siya. Tapos may batang umiyak nung nakikitang binugbog yung idol nila na si John Cena. Kasi during the match din pala, nakalimutan ko, sorry. Or during the entrance, lumabas si John Cena kasama ang mga bata. Well, hindi, lingid sa kakalaman ng lahat. Malapit si John Cena sa mga bata. Siya ang inidolo ng mga bata. Kaya malaking naiambag din niya. Isa rin to sa malaking naiambag niya sa WWE. So, tignan natin in the future kung magkakaroon pa ng laban between John Cena and Brock Lesnar. Kasi syempre ilang appearance na lang. Sa nakikita ko, baka hindi pa dito matapos. Baka may mga kasunod pa between these two legend. So, sunod tayo sa second match between The Vision and The Usos. Yan. Bale, nung laban na to, nakagulat ako dahil lang binalik ng Usos yung kanilang team song na Day One-ish at sila lumabas through the crowd. And then, dito din sa laban na to, mayroon silang special guest referee na walang iba kundi si LA Knight. Yeah! Yan. Ginaya ko sorry. Tapos, sa laban na to, ang nagulat ako kay Bronson Reed. Sino mag-aakala na magagawa niya yung moonsault? hurt himself in the process, but what the hell are you doing? Diba? Kung tutusin, mas mabigat pa siya kay Jacob Fatu. Pero nagawa niya, nagulat ako. Although, hindi naman natamaan si Jimmy Uso nun, at least nakapag-perform pa rin siya nun. Tapos, sa laban na to, naging supposedly dapat regular tag team match. Pero inalaw ni LA Knight na gumamit ng mga steel chairs saka table. So nangyari, naging no disqualification yung laban. Tapos ang nangyari pa dito, na ng mga bandang dulo ng laban, si Jey Uso busted wide open and then may scene doon na na double spear sila ni Braun Breaker through a table. Then after nun, nag-perform si Bronson Reed ng Tsunami kay Jey Uso to win the match. So tapos ang laban, nanalo ang The Vision
na natapos ng 17 minutes and 12 seconds. So, next naman tayo, pangatlong laban. Itong kay Stephanie Bacquer, and Io Sky for the vacant Women's World Champion. Kasi itong kaya naging vacant, sa mga hindi nakakaalam, si Naomi yung former champion. And then, kinailangan niya i-relinquish kasi in-announce yung kanyang pregnancy. And then, dapat si Io Sky yung lalaban kasi rematch dapat sana yun between the both of them. Kaya lang hindi na natuloy. So, ito for the vacant. So, ang gandahan dito, Stephanie Bacquer, fresh, bagong muka. Tapos, yun, opportunity. Kasi syempre si Io Sky nanalo na eh. So I think it's about time naman sa mga kagaya niyang baguhan si Stephanie Bacquer na nagkaroon ng opportunity na maging Women's World Champion. So, congratulations kay Stephanie Bacquer. So, natapos ang laban na to 20 minutes and 11 seconds. Bale, nag-perform siya nung tinatawag na spiral tap, yung kanyang finisher kay Io Sky to win the match. And then after ng match, nagpakita ng respeto ang dalawa sa isa't isa. Walang heel turn na naganap. Walang outside interference. So, clean match kumbaga ang laban na to. Tapos, fourth match naman tayo between CM Punk and AJ Lee versus Becky Lynch and Seth freaking Rollins. So, ito yung first match ni AJ Lee after 10 years sa WWE. So, itong tag team match na to kaya na-push. Kasi syempre, yung laban ni Seth Rollins sa CM Punk, na-involve na si Becky Lynch. So, naghanap siya ng backup. So, tinawag niya yung asawa niya. Nanalo ang team ni na CM Punk and AJ Lee after nang nag-perform to si AJ Lee ng Black Widow kay Becky Lynch to submit or to tap out. They won all her championships in her career. Tap out. Na dahilan kaya sila nanalo sa laban na to. So natapos ang laban ng kanilang mixed tag team match 29 minutes and 18 seconds. Yan. Si AJ Lee nagpapanalo ng laban na to. So congratulations. So naman tayo. Bale, may isang segment doon bago mag-main event. Lumabas si The Undertaker. Na as biker appearance niya. Then lumapit siya, nilapitan niya si Stephanie McMahon at in-announce sa lahat ng tao doon na in-inform siya, na siya ang first inductee ng 2026 WWE Hall of Fame. WWE Hall of Fame. So yun, Stephanie McMahon, congratulations. Yan, sana sunod sila Shane McMahon naman sa Vince McMahon. Siyempre, hindi matatawakan yung naiaambag ni Stephanie McMahon sa WWE. Kaya well-deserved siya na ma-induct sa Hall of Fame. So punta na tayo sa main event. Ito, main event naman tayo between Cody Rhodes and and Drew McIntyre for the undisputed WWE Championship. So, sa mga hindi nakakaalam, si Cody Rhodes at si Drew McIntyre, dati silang tag team champions na naging na ilang taon din. Actually, mga isang buwan lang ata silang tag team champions. So, days lang ata yun eh. Pero moving forward, ito, lumalaban na sila lumalaban na sila for the WWE title. And then, during the match, may insidente doon na gusto ulitin ni Drew McIntyre na i-claymore si Cody Rhodes doon sa announcer table na ginawa niya before nung sa SmackDown. Pero thank God na nakailag si Cody Rhodes na nung pagkailag niya, biglang dali yung right shin nung kanyang
Ayun, nadali ang kanyang right shin ni Drew McIntyre. And then, nung bumalik sila sa ring, gagamitin sana ni Cody Rhodes ang, ano man tawag dito, yung magpa-perform sana siya ng, yung sipa, yung, it's, sorry, ayun, disaster kick, sorry, nawala ako, nalimutan ko ng tawag doon. Disaster kick. Yan, magper-perform sana siya ng disaster kick. Sorry, nawala ako, pasensya na po. First time pasensya na. Disaster kick, magpa-perform siya nun, then na-headbutt siya ni Drew McIntyre. Tapos, nung magpa-perform siya ng Claymore kick kay Cody Rhodes, doon naman siya, doon bumigay yung kanyang right leg na yung gagamitin niya sana pang Claymore kick. At doon siya si Cody Rhodes nakakuha ng opportunity para gawin yung Cody Cutter or Super Cody Cutter kung tawagin. And then, after nun, doon niya ginawa yung Crossroads to win the match. And Crossroads! Cover! to retain the WWE title. Natapos ang laban 17 minutes and 17 seconds. So, sa laban na to, sana okay lang si Drew McIntyre. Hindi ko alam kung storyline to or totoo talagang na-injured siya. Sana okay lang siya. So, yan, that's all for today sa review ko or reaction sa mga laban sa WrestlePalooza. First time ko tong ginawa. Kaya, pasensya na po kung medyo utal-utal ako. Pasensya na po. First time ko tong gagawin. Kung nagustuhan ninyo, just click the subscribe and the bell button para lagi kayo update sa aking mga video. Tapos, yun. Thank you so much sa inyong panonood. See you in my next video and mag-iingat po kayo palagi.